Ngayon nga araw mga kailog ay low tide na naman at magpo-food trip na naman tayo ng mga lamang ilog. Samahan nyo kami sa panibago naming adventure. At sa sobrang laki nga ng low tide mga kailog ay naglabasan na yung malalaking talaba na nakakapit lang sa mga nipa at sa mga ugat. Makakasama natin ngayon si Kataba at saka si Ayama. Enjoy watching mga kailog. Magandang araw mga kailog. Sobrang laki ngayon ng low tide kaya maghahanap na naman tayo ng panibago nating pupudripin. Makakasama nga natin dito si Ayama at saka si Kataba. At doon tayo pupunta malapit sa bahay ni Nakalantigas dahil medyo madalang na dito sa tapat namin. At niyayaya nga namin si Kalantigas pero hindi siya sumama. Mamaya na lang daw siya pagkakain na. Mabisyo. At matapos nga ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa aming destinasyon. At nakakita nga agad kami dyan ng lukan. Pero ang target natin ngayon ay malalaking talaba at saka habulin. At yung mga lukan na yan o tapa lang ay nadadaanan lang namin papunta dun sa amin talagang pupuntahan. At dito sa amin mga kailog, pag low tide ay napakarami mo talaga makukuha ng mga lamang ilog. Ikaw na lamang mamimili kung anong kukuhanin mo. Depende yung kung anong trip niyong panguhanin. At habang papunta nga kami dun sa mga target naming talaba ay mayroon din kami mga nadadaanan ng mga sihi. At pag ganitong malaki nga ang low tide, lumilitaw na yung mga talaba na pangkaraniwan na nakalubog pagka high tide. At makikita mo itong mga talabang ito doon sa mga kahoy na nakalubog sa tubig nga. At ang mga ganitong klaseng talabang mga kailog ay hindi masyadong napapansin dahil nga halos kakulay niya yung mga puno na kinakapitan niya. At kung nagpaplano nga kayo na manguha nito ay kailangan nyo linawan ang inyong mga mata. At kung maaari ay itutok nyo dahil hindi nyo talaga ito basta-basta makikita. At kinakailangan din talaga ditong gumamit ng mga gloves dahil nakakasugat talaga ito, nakakahiwa ng kamay pag hindi kayo nag-ingat. At kailangan nyo rin talaga gumamit ng mga itak upang matanggal ito dahil hindi ito basta-basta natatanggal. Kailangan lamang ng iba yung pag-iingat sa paggamit ng mga itak na gagamitin ninyo mga kailog. At para lamang sa kaalaman natin mga kailog ay mayroong iba't ibang klase din ng talaba. Mayroong kasing talaba na hindi na lumalaki at mayroon din lumalaki ng malaking malaki. Kaya baka mamaya ay magtaka kayo kung mapapunta kayo sa mga ganitong ilog ay makakakita kayo ng mga talabang maliliit. At alam ko minsan nakakakita kayo sa mga palengke ng mga ganitong tinitindang talaba. At yung mga talabang yun ay inaalagaan dahil halos nga pare-pareho ang mga size nila. At kung gusto nyong malaman kung paano itinatanim o inaalagaan ng mga talaba ay pwede nyo panoorin yung mga in-upload ko na video ng mga nakaraang araw. At dito nga mga kailog ay nakakita si Emma ng niyog na may tubo. Sabi niya ay kakainin daw namin ito dahil hindi pa naman kami nag-aalmusal. At alam ko na maraming makaka-relate sa inyo ng mga kagaya ko na laki sa hirap. Napakasarap talaga ng tubo na yan, ng niyog. At kung makakakita ka sa mga ganitong lugar ay pwede mo itong kainin. Para kahit pa paano ay maibsan ang iyong mga nararamdaman na gutom. Napakasarap niya kailog at masustansya pa. Para ka nangangain lamang ng cotton candy. At inaalok ko nga dyan si Kataba ay ayaw daw niya. Ang kakainin daw niya ay yung sanga o pinaka-stem na tumutubo sa bandang ibabaw, yung kulay green mga kailog. At enjoy na enjoy nga kami pangangain dahil matamis-tamis talaga itong mga kailog. Yum yum yum. Yum, yum, yum. At dito nga mga kailog ay nanguha na rin kami ng habulin. At napakasarap din yan ng habulin. Medyo mga hirap nga lamang ito kuhanin dahil ito ay nasa ilalim talaga ng putik. At maya maya nga ay nagkayayaan na rin kami umuwi dahil meron na rin naman kami nakuha at meron na rin tayong pupudripin. At kitang kita nyo nga kung gaano kaputik ang aming mga dinaanan. At yan na nga yung ating mga nakuha. Ayos na yan mga kailog. Alright na naman ang food trip natin. At maikwento ko lang sa inyo mga kailog nung kami pauwi na. Nakailang ikot talaga kami dito sa gubat na ito at hindi kami makalabas-labas. Kaya medyo natakot na kami at medyo nag-alala. Hindi namin alam kung pinaglaruan kami o kung anong nangyari. Basta masaya na lang kami nung nalaman namin na daan pa uwi. At dito nga sa part na ito mga kailog ay kinikwento namin kinakalantigas kung anong nangyari sa amin doon sa gitna ng kagubatan. Nagtataka nga kami dahil halos kalahating oras na kami naglalakad pero isang lugar lamang yung aming nilalabasan. Medyo scary mga kailog pero talaga nagtatawanan na lamang kami kung ano nang nangyari sa amin. At dito nga sa part na ito mga kailog ay pinapakita sa amin ni Kalantigas na napakadami niyang alagang manok at totoo nga, manghuhuli na daw kami at aming ilutuin. Kaya lamang mga kailog si Ayama ay napakahusay talaga manghuli. Tingnan nyo naman kung paano niyang ginawa niya. Kaya niyo misisew. At bullseye mga kailog, walang nahuli kahit isa. At fast forward lang mga kailog, dito nga ilulutuin na natin yung ating mga nakuha kanina. At talagang excited na naman ako dahil makakatikim na naman ako ng talaba. At ayan na nga mga kailog, ready to serve na. At mapapalaban na naman tayo ng mukbang. At sasamahan natin ito ng napakaasim na sukang tuba na mahalang-halang o maanghang-hanghang. Pero bago natin ito dalhin kay Kalantigas at kay Kataba mga kailog ay tayo muna ang titikim. At talagang kitang-kita nyo naman umuusok-usok pa at bagong hango ito sa lutuan. At dito sa part na ito ay iinggitin ko muna kayo mga kailog. At talagang gusto ko ng tikman. Yum 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 mga kailog. Maya maya pa nga ay dinala ko na ito kay Nakalantigas. Kasama nga yung sukang tuba na napakasarap. Yan na sukang tuba! Kuya Manny! At hanggang dito na lang muna ulit ang ating video mga kailog.
Medyo nabitin tayo sa kwentuhan pero abangan nyo na lamang yung mga susunod nating video, ini-edit ko pa. Maraming salamat ulit sa panonood. Have a nice day and God bless you all.